Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin sa collective. Collective love reading to, guys. Wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading. Makarelate ka, makaresonate ka. And please do like, guys, itong ating video. Please do comment down below. Kahit po heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Ma-appreciate ko, guys, yung yung mga ganun. Sa mga gustong pa-personal reading, Madam Piha, dyan na lang sa Facebook page namin kayo mag-inquire. Okay? May admin ako na mag-a-assist sa'yo. But, guys, hanggang August 2025 na lang. So, kung sino yung gustong humabol ng personal reading, habol ka lang. Hindi na muna ako mag-a-accept. So, baka matagalan ito. So, sa mga gustong humabol, pwede kayo magpabook noon. Six of Clovers at the bottom of the deck. Okay, so nakikita natin ngayon with the Nine of Clover. May mga challenges sa'yo ngayon regarding your past, no? And the Six of Clover is here. I can see you taking actions pagdating dito kasi ito naman talaga yung bagay na gusto mong gawin. And may future ka nakikita dito. Maybe it has something to do with your new beginning or yeah, maybe may kinalaman sa money. Yung iba, it could be a new job, new career, new business. Pero kailangan mong, kumbaga, lakasan yung loob mo with regards to this, lalo na sa mga plano mo, mga desisyon mo sa buhay. Yan, kailangan mong lakasan ang loob mo dyan. May mga challenges tayo nakikita ngayon sa'yo. And kaya ka na pupush na parang isipin ito at hindi isang tabi kung ano man itong gusto mong simulan or balikan. Yung iba babalikan eh. So, pagdating sa love, sino itong person na kakonect mo? Pag di ka nakaka-relate, guys, ibigay mo sa ibang reading, okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Person na kakonect mo. Eight of Hearts is here, the Five of Clover. I don't know, yung iba sa inyo pwedeng may pagkakagalit or pagka-disconnection na nangyayari sa inyo nito person na to. Pwedeng the last time na nagkaroon ng ending ng connection ninyo may nagalit or may pagkakagalit, I don't know, but I can see away. And there's a possibility na ganun. Pero may future pa ako nakikita sa inyo dalawa nitong person na to. Pero sa ngayon, ang mga nasa iba kasi yung mga nasa isip ninyo. Parang sa ngayon, may disconnection siya. Okay? Emotion ninyo sa isa't isa. For the sign of collectives. Okay, you do have here the Eight of Spades. Okay, pigil na pigil yung emotion na nararamdaman ko sa'yo. Yeah, the Three of Spades is here. Maybe because there's a third party situation going on. Well, I don't know kung kaninong side. Pero nakikita natin ngayon, pinipigilan mo yung sarili mo na magkaroon ng emotions dito sa person na to. Yung iba sa inyo, lalo na kung ikaw yung may other person, if you do have this another relationship, another connection, so of course, pinipigilan mo yung emotion mo para dito sa person na to. At nagfo-focus ka na lang kung saan ang growth ang meron sa buhay mo ngayon or kung ano yung gusto mong mag-grow sa buhay mo ngayon. Dahil dito sa person na to, pwedeng nakita mo, wala kang mapapala sa kanya or yun nga, kasi yung iba sa inyo may pag-aaway pa or medyo may disconnection na nangyayari. So, medyo mahirap. Ano nararamdaman ng person na to for you? Pasensyahan mo na tong card ko na to kasi may mga iba dito. Sira yung card niya. Nag-bend siya ba? May fold. So, medyo mahirap siyang i-shuffle. You do have the Seven of Spades, the Two of Diamonds, the King of Clover, the Four of Hearts is here. And this person is wishing na meron pa rin connection sa inyong dalawa. Like, I wish you're still here. Kung hindi man sa kanyang tabi, yun, sa comment, sa kanyang friends list or sa kanyang chat box, I still you're here. I still wish you're here. May love tayo nararamdaman kaya lang there's this cutting off na nangyayari. Because of this cutting off, nalulungkotin ng person na to. Gusto niya ng reconciliation, lalo na nga sa communication. No? And may problema kaya hindi na isa sa katuparan nito. So, yung person na to, emotion niya para sa'yo is
The Seven of Spade, I feel like, hindi siya nagiging totoo sa sarili niya at sa mga tao sa paligid niya. Lalo na with the King of Clover, yung mga taong nasusunod sa buhay niya ngayon. The boss, or nakakarinig ako ng commander. So yun, commander ng buhay niya. Two of Diamonds is here. So, hindi naman niya pwedeng basta alisin or alisan yon kasi kailangan niya, kundi mas malaki yung damage or magiging mas malaki ang sakit na idudulot sa kanya. So, parang yung sa'yo, pwedeng nakaka-experience siya dito ng lungkot. Pero, mas tinitiis niya yung lungkot niya sa'yo kasi, I don't know, it feels like, I don't know if you're dealing with a married person. Yan. Ganun yung energy eh. So, yung isa, if this person is already married or in a relationship, parang, lalo na kung may anak na involved, no? Parang hindi ko to basta pwedeng alisin sa buhay ko kasi mas masakit dahil una sa lahat, lalo na kung may anak, kung aalisin niya yun, of course, dama yung anak. So, yun, mas masakit yun para sa kanya. So, ikaw, masakit yung sa'yo, pero mas masakit dun sa person na yun pag aalisin niya yun. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? In the near future, you do over the Ace of Diamonds. Okay, there's something here na sisimulan mo, especially regarding money. Your relationship is also here. The Seven of Diamonds is here. So, yung iba sa inyo, kung ikaw ay already in a relationship na, dahil yung iba, possible din yan. Then, ganun. There's something here na sisimulan mo with the person na kakonect mo ngayon. Okay, yung iba naman sa inyo, this could be, kung ikaw ay wala namang relationship, new relationship is coming to your life. And with the Seven of Diamonds, nakakita tayo dito ng involvement ng money. So, if you're in a relationship, pwedeng ganun. There could be this partnership sa inyong dalawa na may involvement ng money na, parang magiging part itong person na to ng bagay na may kinalaman sa money. Like, pwedeng katrabaho mo or magkaroon kayo ng business or whatsoever na magiging dahilan para sa'yo na maging busy ka, etc. And with regards sa person na kakonect mo, okay. Nine of Hearts, Four of Spade, Eight of Spade, Ten of Clover is here. I don't like this energy sa totoo lang. Kasi itong person na to, that I can see possibility of an ending of a relationship sa kanya, sa side niya. So, pwedeng, kasi in the future, this person will feel stuck. Ayaw niya ng stuck eh. Hindi ako mag-grow. Kailangan ko mag-grow. And then the Four of Spade, wala siyang magagawa kasi the Nine of Hearts, this is like, yung longing ng person mo, hindi, I feel like, magkakaroon siya ng realization sa buhay niya, realization sa kung ano talagang gusto niya. And the Jack of Spade and the Ten of Clover, there's a possibility of rush decision, pagmamadali, na may kinalaman sa, ending. So, I can see an ending of a relationship pagdating sa side ng person na ito kasi, this person is going to take the risk here. And, alam nyo, guys, honestly, lalo na merong partner cards dito or kaparehong card na meron sa'yo. You do have the Seven of Diamonds, which is nagpakitin sa side mo. The Ace of Diamonds is also in your side. The Two of Hearts, there's a possibility na yung iba sa inyo magkaroon ng reconciliation sa inyo na ng person na to, magkaroon ng relasyon, and then eventually yung relasyon na yun, magkaroon ng money na involved doon. Connection, the communication is high chance mabalik, of course, and magkakaroon muna ng ending sa side niya bago mangyari yun. Okay, so thank you for watching guys. I love you all. For those of you na gusto magpa-personal reading, Madam P, ayan,
babanggitin ko lang kasi baka po maghanap kayo ng personal reading sa susunod. Pag hindi na po ako pwede, pasensya na po. Hanggang ngayon lang po talaga akong August. I do have a lot of businesses po na pagkukonsentratan at hindi ko po mafo-focus yung personal reading. But yeah, hopefully mag-follow kayo sa aking Facebook page. Diyan kasi ma-update din kayo kung ano yung mga businesses na yon. Doon ko ipopost sa aming Facebook page. Thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.